inaakusahan kang peke ang mga papel mo. Opo. Ayaw nila maniwala. Ayaw po eh. At ang gusto nila, pag-ibig mismo ang magpapaalis sa kanila. Yes po. Ganon. Matigas po talaga, sir. Ayaw umalis. Bakit ayaw nyo umalis dyan, Regine? Magbigay po sila sa amin ng pang-unang upo. Kasi wala Paano? Magbibigay sila na? unang upa. Nang? Unang upa po. Bakit sila magbibigay ng unang pang-upa sa inyo? Para sa anong yung bayad na yon? Rematado na yan. Wala na kayong karapatan dyan. Wala ang pag-aari yan. Binawi na yan. Hindi po tama yung proseso na yan. Mali po yan, ano? Ako po si Ben Tulfo. Ayoko po rito nagkakaroon ng nadidihado, ano? Nasa tama lang tayo. Huwag kayo magiging wais-wais sa akin. Pag lumapit na ang bitag dito, huwag kayo magiging pilosopo. Bakalad ka rin namin, palabas kayo dyan sa bahay ninyong iba ang bitag. Hindi kami nakikipaglokohan. Isang ginang dumulog sa hashtag ipabitag mo para humingi ng tulong sa nabiling foreclosed property. 2 years ko na kasi po siyang hinulugan, hindi ko pa rin po dyan natitirahan. Bali, nakuha ko yung property ng November 7, nag-down ako sa kanila ng kulang-kulang 5,000. Tapos sabi nila sa akin, pwede na daw akong makatira. So may move-in certificate naman silang ibibigay sa akin para ipakita doon sa homeowners association nila doon para makapag-move-in ako. Ngayon, nung pagpunta ko kasi doon, may nakatira na, katwiran nila, hindi daw sila alis. So, humingi po ako ng tulong kay Sir Ben para po matuluyan ko na yung bahay. Kasi 2 years na po mahigit, nangupahan pa ako ng bahay. So, hindi ko na po kaya ang maghulog, tapos hindi ko naman po natitirahan. Kasama natin yung si Elvira. Ako tatanong ako, when was the last time na binisita mo yung bahay na nabili mo pero iba ang nakatira at ayaw kang papasukin, ayaw umalis, kaya ka nandito sa amin? Yes po. Last year, sir, nung March. March last year. Itong mga lately, lumapit ka ba ron at pumunta ka? Opo, bali, kasi na ako, sir, bali, lumapit po ako sa homeowner para po. Alright. Oo. Sa homeowners na mismo, Opo. ng subdivision? Yes po. Tanong ko sa'yo, kailan to? Nung lumapit ka sa homeowners subdivision, makipag-ugnayan sa kanila? Yun po. June. Last year. Last year. Simula noon hanggang ngayon, napagod ka na sa Oo nga, sir. Matigas talaga. Matigas po talaga, sir. Ayaw umalis. Ano daw ang dahilan kung bakit ayaw Ang umalis? katwiran nila, sir, yung mga papers daw po na pinapakita namin sa kanila is fake daw po. Okay. Parang gawa-gawa lang namin. So, ang gusto daw nila, mismong si Pag-ibig ang pupunta doon para daw magbigay sa kanila ng letter. Tapos po, nung nagreklamo naman po kami ng barangay, ayaw din po niyang umaten. So, 3 beses po yun. Okay. Ang katwiran niya, kung gusto niyo magreklamo, pumunta kayo, magreklamo kayo. Kung gusto niyo magpatulpo kayo para at least alam ko kung ano yung rights ko as a first owner, sabi niya po. Ang rights ng first owner at hindi niya pa pag-aari yun, hindi niya rights yun. Pag-aari ng Pag-ibig. Ang sino mang na medyo na foreclosed, hindi nyo pag-aari. Hanggat hindi nyo nababayaran yung bahay at wala sa yung titulo ng bahay, hindi nyo rights yun. Rights nyo siguro mag-squat. Linawin natin po rito, ano? Huwag kayo magiging wais-wais sa akin. Pag lumapit na ang bitag dito, huwag kayo magiging pilosopo. Bakalad ka rin namin, palabas kayo dyan sa bahay ninyong putok sa buho kayo. Iba ang bitag, hindi kami nakikipaglokohan. Ang sa amin lamang, kaya nga nawala sa inyong pangangalaga, sa inyong sinasabing yung bahay niya, hindi nyo mabayad-bayaran, foreclose nga eh. Anong ibig sabihin ng foreclose? Pinalalayas na kayo dahil di kayo makapagbayad at gusto nyo tumira ng libre. At na ito naman sa Pag-ibig, nabili na. Pagkatapos, medyo ang hamon itong mga ayaw umalis na na-foreclose, ay kung gusto nila, punta sila dito sa amin. Tuloy-tuloy bang pagbayad mo sa Pag-ibig? Ano, sir, sa totoo lang, gusto ko na sana siyang bitawan. Huwag mong bibitiwan. Kaya, ang ginawa ko po, nag-stop ako ng hulog. Pero kailan ka nag-stop ng hulog? Magta-3 months na po ngayon, 3 months Naku, na. okay, so, sige. Pero kung matitirahan ko siya, sir, hanggat maaari, kaya ko siyang tapalan. Tatapalan ko na lang po. Okay, babayaran mo na lang kung ano yung mga... Kasi, sir, parang nahihirapan na ako eh. Nakakapagod. Relax. Hinga. Ang dating ka sa siya, bratatatatat ka na eh. Sorry. Kinakailan maintindihan ng mga tao. Kailan mo nabili to? 2021 po. 2021. So, sa Pag-ibig mismo. Yes po. Okay, so, tuloy-tuloy naman ang bayad mo. Opo. Pagkatapos, dito sa parte
dumating doon, nagulat ka na lang, yung bahay na na-foreclose, ayaw talaga umalis yung taong na-foreclose na, ibig narimata na, at gusto pa rin na doon. Yes, sir. Inaakusahan kang peke ang mga papel mo. Opo. Ayaw nila maniwala. Ayaw po eh. At ang gusto nila, pag-ibig mismo ang magpapaalis sa kanila. Yes po. Ganon. Sa linya ng telepono ay makakausap natin ngayon si Jack Jacinto, yung Department Manager ng Public Affairs and Media. Ito hoy, Mr. Jack Jacinto. Sir. Well, maganda. Nandyan po kayo, Sir Jack, na nakikinig dito. Sandali lang. Sa kabilang linya naman, titingnan natin kung makakasagot si Regine Reyes. Hello po. Okay, ma'am, salamat sa pagtanggap mo po ng tawag. Ay tayo tumawag para medyo ma-resolve natin ang problema, ma'am. Tama? Nagkakaintindihan ba tayo, ma'am? Regine? Apo. Alright, sige. Nandyan pa rin ba kayo nakatira? Regine? Opo. Okay. Alright, sandali. Pakinggan mo si Jack. Jack, anong tingin mo rito? Ayaw nilang umalis, bagamat ito'y nabili na ang lumapit sa atin dito. Kasama natin ngayon, si Elvira. At hindi raw siya maka-occupy since 2021. Gawa nga, dismayado siya dahil hindi raw mapaalis. Kahit lumapit na siya sa barangay, lumapit sa homeowners, ina-assert daw ang right nitong hindi naman nagmamayari yung unang nakabili niyan, subalit naremata. Ano pong status dito, Jack, kung titingnan ninyo? Paano natin resolvehin ang problemang ito? Mabuti po, Sir Ben, at nandito na rin po yung occupant ng nasabing property. Sapagkat tama po kayo, Sir Ben, at tama po yung ating tinutulungan po ngayon. Si Ma'am Elvira po ba yung kausap? Kausap si dito si Elvira ngayon. Po, nandiyan din po si Ma'am Elvira. Sapagkat na ang karapatan po ng property, Ma'am and Sir Ben, ay nasa kay Ma'am Elvira na. Sapagkat yung pong property po na binabanggit natin ngayon ay na-foreclose ng Pag-ibig dahil hindi po nakabayad yung unang nakabili nito at naging pag-aari na ng Pag-ibig Fund. So tama po, no? Dapat po lisanin po nila ang property ito sapagkat ito po ay pagmamayari na ng Pag-ibig at sa ngayon ay nabili na ni Ma'am Elvira. Ayun, malinaw yan. So, una sa lahat, hanggat hindi nababayaran ng buo ni Elvira, although nasa pangalan niya, property pa rin ang Pag-ibig yan, Jack. Tama? Naka-mortgage po sa Pag-ibig. Naka-mortgage sa Pag-ibig. Kaya marerematan yan kapag hindi niya nabayaran itong bahay na to dahil naka-mortgage sa inyo. Tama? Tama po kayo. May karapatan kayo kapag nagmintis ng bayad itong si Elvira, makukuha at maremata at makuha yung bahay na yan ng Pag-ibig na mortgage ng Pag-ibig, pwedeng mabawi ng Pag-ibig muli. Tama? Tama po. Sana po huwag mangyari, ngunit tama po kayo. Regine, narinig mo na ba kung anong sinabi rito ng taga-Pag-ibig na yung bahay na yan ay wala na sa poder ninyo dahil naremata na yan at bumalik sa Pag-ibig yan, nabili na yan nitong si Elvira na siya ngayon ang dapat nandyan kasi nagbabayad siya sa Pag-ibig at yan sa ilalim ng Pag-ibig yan. Bakit ayaw niyong umalis dyan, Regine? Ano naman po yun, sir, nung una po nagkasap po kami niyan nila Ate Elvira na yun po dapat nung April po at sir po at na sabi namin isusurrender na po namin itong bahay. Kanino yung susurrender? Kasi ibibigay na po kanila. Kanino ibibigay sa kanila? Bakit nandito ng June? Elvira po. So... Tapos ganito pa po Okay, sandali muna. Kung isusurrender nyo, Regine, walang kondisyones yan kasi siya na ang naka-mortgage sa Pag-ibig. Siya na magmamayari. So, wala nang kondisyon yan. Wala na po pwedeng sabihin ka. Sila na magbigay po sila sa amin ng pang-uling upo. Kasi wala Paano? Ano? Magbibigay sila ng? unang upa. Nang? Unang upa po. Magbibigay sila ng... Sandali, Regine. Bakit sila magbibigay ng unang pang-upa sa Hindi inyo? po yung nagsabi ng sir na ang unang para daw makaalis na po kami. Kasi tatlo na po kasi yung papa ko na... Okay, Regine, sandali lang, Baka kasi kung kani-kanino kayo dyan ang kausap ninyo dyan, kung sino-sino, hindi po tama yung proseso na yan. Mali po yan, Ako po si Ben Tulfo, ayoko po rito nagkakaroon ng nadidihado, Kami mga Tulfo brothers, ayaw namin may nadidihado at nang nadidihado or may mga bagay. Nasa tama lang tayo. Kung ang sinasabi mong tamang paupay magbabayad dito sa iyo, Regine, itong si Elvira, mukhang para sa anong yung bayad na yon na
Nagpapaupa ka ngayon kay Elvira para makaalis kayo. Pinapaupahan niyo or para Hindi sa po, ano? kami po, pang upa po namin. Sila po nag-share, hindi naman po kami. Sir, ganito kasi. Dahil sa ayaw po nilang umalis, nakiusap po ako sa kanila. Nakiusap ka? Opo. Ngayon po, ang sabi ko, sige magbibigay ako kahit na pang upa nyo or gusto nyo gamitin nyo 3 buwan yung Okay. bahay para makaipon kayo ng Okay, so pang upa. Regine, ang gusto niyang sabihin, nagmagandang loob si Elvira. Wag nating naman abusaduhin. Ang kung tutusin, ang pag-ibig, pwede kayong paalisin dyan. Nagmagandang loob lamang si Elvira na binigyan kayo ng konsiderasyon na kumbaga, o sige, kung hanggang 3 buwan, kung hindi, kung para bibigyan kayo ng enough time na makapaghanap ng tirahan. Kung tutusin, dahil hindi na kayo nakabayad niyan, rematado na yan, wala na kayong karapatan dyan, wala ang pag-aari niyan, binawi na yan. So, bakit si Elvira ang kinakailangan bit-bitin yan? Dahil wala na kumbaga, ang karapatan ninyo na wala na dito sa parting to na baka akala ninyo. Siyempre, bigyan mo ako ng relocation fee. Hindi po to, mga hindi po informal settler dito na pinaalis ng gobyerno tapos bibigyan ng relocation fee. Ito ay pag-aari ng gobyerno. Yung bahay na tinitirhan mo na narimata na nabili na ni Elvira. So, kung nagmagandang loob sa iyo ang tao, hindi natin pwedeng obligahin magbigay ng kondisyones para ikay umalis kasi una, wala na talagang karapatan dyan. So, yun ba ang gusto mong sabihin? Yes, sir. Kaya lang, sir, ang nangyari, nung kinausap na po nung husband ko yung tatay niya nagalit, hindi daw po talaga sila aalis. So, nakita mo, Regine, anak ka, ikaw ba'y nakatira dyan o yung tatay mo? Parehas po, kami pong magkapatid na po si Papa po. Okay. Wala nang karapatan ng papa mo dyan dahil rematado na yan. Hindi na po kayo magbigay ng kondisyones sa batas. Wala na kayong karapatan dyan. Huwag natin abusuhin pag ang taong na magandang loob. Ibig sabihin, pag ang taong na magandang loob, hindi ibig sabihin mahina siya. Konsiderasyon yon. Huwag nating pagduduldulan na tama tayo kasi una sa may batas tayo yan. Pwede naman pumunta sa korte, talagang gagawin dyan. Sheriff lang katapat nyo dyan. Ito, pag-ibig. Jack, ano sa palagay nyo, Jack, ang magagawa ng pag-ibig dito? Alam mo ninyo, Sir Ben, tama po kayo, no? Una po sa lahat, napakagandang loob po ng ginawa na ni Ma'am Elvira po sa inyo sapagkat sa katunayan, hindi po niya yung kailangang gawin, ano? Para na rin po sa kaalaman po, Sir Ben, ng ating mga nakikinig, na kagandahang loob lamang po yung ginawa ni Ma'am Elvira sa pagkakataong ito. Nabibigyan pa kayo ng 3 months na para makaipon. Palugit, binigyan ng palugit. At gusto pa ata ng kunting pera para umalis. Oo, para po sa mga nakikinig po natin, baka isipin nila ganun ang proseso. Ay, hindi po, no? Nagmagandang loob lang po talaga itong si Ma'am Elvira. In fact nga po, Sir Ben, hindi po tamang surrender yung term po ng kabilang panig, ano? Sapagkat kailangan i-vacate na ho nila yan at lisanin. No? Sapagkat dahil hindi na po nila ito property. Ngayon po sa tanong po nila, Sir Ben, ano po yung gagawin natin dito? Kung ayaw pong umalis po ng inyong ama dun sa property na hindi po sa kanya, mapipilitan po tayong sampahan po ng kaso, no? Para po ma-vacate yung property. Ayun. Okay, nandiyan ka pa ba, Regine? Narinig mo na, pag-ibig na mismo nagsalita. Pakisabi sa tatay mo, labis nang binigay sa inyo ng palugit naman. Mahigit isang taon na kayo dyan Tinitirhan nyo, siya nagbabayad. Hindi ba kayo medyo tinatama ng kunting hiyaman lang? Para tuloy tinutustusan niya ang pagtira niyo sa bahay niya, kung tutusin sa kanya. Baliktad talaga, hindi pwedeng bumaliktad ang mundo. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Kami mga Tulfo brothers, lalo na magbitag, tatak Tulfo ako. Ayoko may nadidihado rito at wayo natin pagsamantalahan yung mga taong nagmamagandang loob at kabaitan, parang tingin natin mahina sila. Nagkakamali ka rito. Ang pag-ibig, pwedeng gumawa ng hakbang. Mapapaalis at napapalis kayo dyan. Sipin mo, Regine, paano kaya kung ganyan ang gawin sa inyo? Bahay nyo tapos binigay nyo, kumbaga, nabili nyo na pagkatapos yung taong ayaw umalis kasi gusto na maraming kondisyon. Ano sa palagay ang gagawin mo? Ganun din ang gagawin mo rito kapareho ni Elvira. Tama? Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa iba. Ganun lang kasimple. Jack, ano pang magagawa ninyo kung maliban doon sa warning na binibigay na? Anong sunod na hakbang kung talagang legal step? Ang susunod po diyan, Sir Ben, ay sa serve po, no? Pag ang term po ay pagsa-serve ng notice to vacate. Yan.
doon po sa ama ni Regine, no? So, Alright. notice to vacate. 10 days po yun, Sir Ben. 10 days. 10 days to Pagka vacate. po hindi po naalis, ay pwede na pong mag-proceed po sa pag-file. Mag-file. At, Sir Ben, dagdagan ko rin lamang po, ano? Kaya po naman humantong sa pagkaka-foreclose yung property. Ang Pag-ibig Fund po, ang mandato ho natin pabahay, ano? Pautang sa pabahay. Ngunit bago po ma-foreclose ang isang property, ang isang miyembro po ay binibigyan ng halos 1 taon. Wala po tayong mahanap na institusyon na gano'n ang palugit na binibigay para mag-update ang isang miyembro By law. o isang borrower. Opo. Kaya po binibigyan po natin sila ng halos 1 taon para mag-update. At pagkatapos pa kung mabigyan ho ng 1 taon, kung sakaling ma-foreclose na, meron pa akong tinatawag na redemption period para po mabawi pa yung property. At pagkatapos po ng redemption period at kahit maging acquired asset na ng Pag-ibig Fund yung property, sila pa rin po yung may first opportunity para bilhin muli yung property. Kaya po nakatira sila dyan. Ayun. Kaya napakarami na po natin napakarami po natin binibigay na pagkakataon. Lalo na dito po sa kasong ito, sa ama po ni Regine. At yun po tama ho kayo, Sir Ben. No? Ilagay ho natin ito isa tama. Ako po, nararamdaman ko na ho yung pinagdadaanan ni Ma'am Elvira at napakabait nga po ng mga ginawa na ni Ma'am Elvira. Irespetuhin naman po natin. Tama. Okay. And siya naman ngayon, mahaba rin ang PC niya. 1 taon na 2 taon na, 24 months na tumitira. Hanggang kasalukuyan, ayaw matanong sa barangay hearing, siguro talaga, padala na po kayo siguro, Jax, nang sinasabing, Jack, ito yung kinakailangan dito. Sulat talaga, notice to vacate. Pag ang nagpapadala ba yan, sheriff ba yan, o police, or anybody? Kami po muna, Sir Ben. Okay, pagkatapos sunod na yan. After po natin, kung lumipas po yung 10 araw at walang mangyari, at kakausapin po natin si Ma'am Elvira, off the air na lang po para po pagtulungan po natin ito. Sige. Kung sakaling umantong po tayo sa ganung Okay. Jax, maraming salamat sa pagpipresenta namin itong problema ni Elvira nagiging dagdag kaalaman at educational, informational sa pamamagitan ng mga ganung klaseng totoong pangyayari. So, dito naman, maraming salamat, Jax, ha? Makakasa po kayo, Sir Ben. At again, salamat po at katulong po kayo ng Pag-ibig Fund para ikatama yung mga bagay na ganito. Salamat po. Salamat. Sa iyo naman, babalik tayo muna rito kay Regine. Nandiyan ka pa ba? Yes. Regine, kung nakikinig ka naman siguro dito, ano? Labis yung palugit ang binigay sa inyo. May pinakikiusap ka ba kay Elvira? Ano po, sir, parang tatanong ko lang po, sir, kung ilan araw po niya kami pagbibigyan para po makapaghakot din po kami. Parang ganun po, parang Okay, sige. Ano bang gusto mo? Ilang araw sa palagay mong gusto mo? Ako'y mamamagitan na lang, ano? Ilang araw ang kinakailangan mong palugit para makapaghakot kayo? Si Ma'am Elvira na lang po ang magsasabi, sir, kung ilang araw po para po Okay, sige. Ikaw na magsabi. Kung ikaw na daw mangyayari, kung ilang araw ang bibigay mong palugit sa kanila para makapaghakot at medyo ano naman sila? Parang, Yes. Siguro mga mahaba na ba ang 2 weeks? 2 linggo, 15 days, halos 15 days. Pwede na ba sa iyon? Sige po, sir. Okay, 2 linggo. Okay, sige. Sana maayos nyo na to, ano? Simple lang naman. Alam ko na, kakausapin mo si Jack. Okay? Yes po. Yes, sir. Alright. Cargo ka na namin. Nasa tama ka. Dahil ang isang pambansang sumbungan, nagsusuri, inaalam, tinitingnan, ginagamit kung ano yung lakas ng batas at kung anong napapaloob sa batas sa pamamagitan ng saligang batas na ipinagkakaloob sa karapatan ng nino man. Pinagbabasehan po namin, serbisyo, tulong, may tatak po kami. Tatak bitag. Ako po, tatak Tulfo. Si Ben Tulfo. Ito po, #Ipabitag.